martial law eh. I doubt very much kung si President Marcos Jr. will go into that direction. But I don't think he needs to declare it. Nakita na natin sa KOJC, walang declaration pero sige ng sige at sinasabi nga niya wala daw baril, di ba? So in terms, yung leader na ito napakahirap operationally, whether projects, whether magaling siya pananalita, pero yung operations parati siyang magde-deny na hindi niya alam, magde-deny na ilan lang ang kasama sa pagpaplano, hindi siya yung gatetalye na talagang tinatanong publicly sa ang mga opisyal niya, ano ba talaga nangyari? Bakit nagkaganito? So, kahit walang declaration, kung meron kang isang tore na nandyan, susunod at susunod kung anong gusto ng hari o ng reyna, yun ang nakakatakot. Kasi kahit walang declaration ng martial law, pipilitin nila kung anong gusto nila. Lay down the foundations para yung susunod madaling maka-take off. Ngayon, kung itong susunod na 3 taon, ganito na naman tayo. Very divisive, destructive politics, no accomplishment, 'di ba? Dadating na naman ang tag-ulan. Makikita na naman natin, babalik Fact na naman sa checker. isip natin ang paggagastos. So, panahon na magsalita siya sa bayan at sabihin niya, ay itong last 3 years, saan ko dadalhin ang bayan? Huwag ka na maghanap ng accomplishment para sa SONA mo. Gamitin mo yung SONA mo na pag-address sa bayan kung saan nagkamali at kung paano mo aayusin ang pagkakamali. Si General Torre is not a charm offensive. Nakakatakot na yan ang itinalaga na chief ng PNP. Mali yung tingin niya, mali yung pagkakapili, arrogante itong si Torre. Ano bang masasabi mo ukol dito, Prof? Alam mo, Admar, yung comment ni Senator Jinggoy Estrada, kailangan tingnan nyo ng madiin kasi right now, I think he sits in the Commission on Appointment. Ang appointment ni General, nag-force na, ang bilis ng jump, ay sasalang yan sa Commission on Appointment. Ngayon, kung hindi matapos dahil ilang session days na lang, mag-i-issue si Presidente ng ad interim appointment para sa susunod na Kongreso. So napakahalaga, lalo na yung mga pagpapalit ng kabinete niya, isasubmit uli yan sa Commission on Appointment. Hindi ko alam kung sino nagsuggest sa kanya niyang courtesy resignation. Imaginein mo buo lahat ng, kung totoo yung pagpapalit, no? Dahil nababagalan na ako eh. Magto 2 weeks na siya by Wednesday this week, no? Dadaan niya sa Commission on Appointment. So ang session ng Commission on Appointment this Wednesday at next Wednesday, 2 na lamang. Napakahirap para yan pumasok pa sa subcommittee, idadaan pa sa plenaryo, di ba? Mahirap na mahirap yung ginagawa nila ngayon sa courtesy resignation. So yung kay General Torre, ako nga ang pinost ko doon naghihintay na ako ng retirement niya kasi biro mo kung lalong-lalo na yung statement ng DILG. Tinawag talaga ng kalihim ng DILG na bulldog, na ano ba ang ibig sabihin kung ang isang pulis tinatawag mong bulldog, attack dog? Anong uri na pamumuno? Nasayangan ako dahil siya sana yung kauna-unahang PNPA. Matagal na nating inaambisyon na sa PNPA magkaroon na ng PNPA, pero hindi naman siya ang dapat, no, na maging batayan kasi nga dahil dun sa 2 bagay na ginawa niya, yung violation ng rights ng KOJC at yung sinasabi niya na ako ang masusunod dito sa dating Pangulong Duterte. Dun sa 2 bagay na yon, at hindi pa natin tinitingnan ang
yan ay na-declare na persona non grata sa Samar at sa Quezon City. Mm. So hindi ko alam kung anong basehan, except sumunod, no? Susunod at susunod siya. Biro mo ang unang sabihin niya yung kay dating kalihim na Harry Roque. Wala siyang sinasabi dun sa PNPA alumnus na kinulong ng Kongreso. Sino nga yan? Si Colonel Grijaldo, 6 na buwan. Grijaldo. Mm. Oo, 'di ba? 'Di ba as a person, as a alumnus ng PNPA, ang una mong gagawin yung reaksyon, ano ba ang gagawin mo sa institusyon ng PNP? Ang unang sinabi kaagad yung kay Secretary Harry Roque. So makikita mo sa inyo ko narinig yung Janus Space kaya natatawa ako sa inyo may isang presidente nagsasabi ng ganito pero ang kanyang chief PNP iba naman ang sinasabi. So hindi mo talaga maintindihan saan ba talaga tayo pupunta itong huling 3 taon. Mm. So parang sinasabi niyo po kung si ano pala, si Torre kabilang din pala sa dadaan sa commission and appointment. So maraming mga ano dito kasi 'di ba kahit isa lang diyan sa mga member ng commission and appointment na hindi sumang-ayon, totally hindi Oo. ka makakapasok. Hindi ka I-invoke lang nila makakapasok. yung section 20 nila sa rules nila, hindi makakapasok. So ang mangyayari niyan, mag-i-issue ng ad interim. Tapos Mhm. ang sunod na discussion uli ng CA, dun na sa bagong kongreso sa 20th Congress. Maraming elements doon na very fluid at hindi natin alam kung paano babagsak sa pag-desisyon ng plenaryo. Nakita natin dun sa naging resulta ng absentee voting, no? Kung ano yung ano ng mga pulis at Mhm. militar, karamihan siguro dun mga pulis. Tapos ikaw bilang PNP chief, ikaw yung magiging mukha ngayon ng pambansang pulisya. Nakikita mo ba na magiging divided pa rin ang hanay ng pambansang pulisya, though kabilang sa kanyang speech na magkakaroon ulit ng unity, no? Pagkakaisa, hindi ma-divide yung hanay ng PNP, pero maiiwasan ba 'yon kung ihahambing natin doon lang sa resulta lang ng ano ng local absentee voting? Oo, dun sa basehan kung ang basehan natin ay local absentee voting, talaga may sinasabi, may gustong iparating ang uniformed personnel sa administrasyon na ito. Sa tingin ko malalim yung hidwaan kasi ang tinalunan niya parang 5 na na nakalinya, no? Tapos yung hidwaan ng PMA versus PNPA, tapos yung paano ka ang magiging poster boy ng PNP na lahat ng violation nagawa mo, 'di ba? So napakahirap mong strengthen ang institution kung ang public face ay ikaw. So siguro ang dapat gawin ni General Torre ay maghayag talaga. Ano ba ang plano kong gawin sa hanggang 2027 yung term niya para klarado sa taong bayan, anong expectation namin? O ang gagawin lang ba niya talaga ay sasunod at susunod lang siya sa utos ng kanyang presidente? Mahirap 'yon kasi oo, ang appointment mo galing sa presidente, pero pag sumalang ka sa Commission on Appointment, parang yung mandato ng tao ay dinadala ng mga senador at congressman para ka i-confirm. So, para lang klarado at hindi tayo lahat naghuhula, dapat ang ginawa niya since ngayon ang pagpasok niya at yan naman alam na niya I think a week or 2 weeks ago, dapat naghanda siya. What can you expect from my being chief of PNP? Kasi pinaaga nila ang retirement ni Marbil So I was expecting something else na may sasabihin siya pero to his usual self talagang he played true to form kanina.
Pebrero 1969 pa pala. Itong si February 7, 1969 ang kaarawan ni Oo, parang Marbil. parang 2027 Pero ang kanyang kasabay nito retirement. po, Prof, may pinalutang agad yung DILG. Naalala mo yung sa ni Secretary Junvic na either magpapasa ng panibagong batas na parang gagayahin yung sa AFP na Oo. mahahabaan yung termino ng PNP chief para daw tuloy-tuloy. Parang mina-mindset na meron talagang kumbaga lalagpas sa kanyang retirement na dapat kasi ito madaling Fixed mautusan. term. Oo, may fixed term pero parang kung i-connect mo naman siya dito kay Torre, parang dahil sa naging mabuting tagasunod. Kaya dapat habaan ng panahon para magamit nila yung ganong klase ng loyalty sa kanila na nakikita mo dito, Prof. Napakahirap nun, lalo na sa isang administrasyon na nanggagaling sa resulta ng eleksyon na ganito. Diyan sa resulta ng eleksyon, makikita mo talaga ang hinaing ng taong bayan. So, nashock ako na inuna pa ang appointment ng Chief PNP, pwede pa naman si Marbil hanggang June 7. Dapat sana tinapos muna ang kabinete, ang reshuffling sa kabinete, at pinag-aralan kung sino talaga ang sa GOCC kaysa yung nagbigay ka ng order na lahat sa GOCC mag-courtesy resignation. So makikita mo ang prioridad ng administrasyon na ito at makikita mo rin yung alam nila ang reaksyon ng tao, nakikita nila ang reaksyon ng tao, so kumakabig na kaagad. Parang yan yung si EDSA Rehab eh. 'Di ba plano sila ng plano tapos hindi man lang kino-consider ang taong bayan. Tayo naman adjust tayo ng adjust. Pinag-iisipan natin yung mga odd-even scheme, yung mga mali-mali. Ang daming suhestyon ng taong bayan. Meron pang suhestyon na magtrabaho sa bahay. Pero walang kinonsider doon. Tapos siguro may nagsabi itong kaguluhan na ito na 2 years yung EDSA Rehab. Nagkaroon ng PR stunt nung linggo na umikot, no? Makikita mo talagang nasa charm offensive itong administrasyon na ito. Pero certainly, si General Torre is not a charm offensive. Nakakatakot na yan ang itinalaga na chief ng PNP. Ginawa pa nga niya ulit na biro yung nangyari sa sa KOJC, yung pag naghahanap na raw ng mga pinaghahanap sa batas, gagamit ng heartbeat monitor, 16 na araw na yun yung mga ganun ginawa niyang biro, pero nakita naman natin at kahit na doon sa Senate hearing ni Senador Ronald Bato de la Rosa, inamin niya na meron siyang illegal na ginawa, yung paghuhukay mismo, no, na nung una kanya pang pinasinungalingan. So merong mga nakikitang mga illegal, pero yet siya pa rin yung kinuha. So nakita natin yung resulta sa local absentee voting. So ito ngayon yung tinitingnan ng ating mga kababayan kung maganda bang choice. Kaya nga si BP Sara napatawa na lang. Pero idugtong ko lang po, Prof, kasi nabanggit nyo at nabanggit din ng ni Senate President Jesus Escudero na hindi priority yung impeachment, no? Nabanggit mo meron pang CA na mga usapin, no, sa after niyan marami pa silang mga priority bills. Ano nakikita nyo po rito? Uusad pa ba o hindi na? Kasi kukulangin na sila ng oras. In fact, dapat ngayong araw yung pagbabasa ata ng no? Pero parang ilipat sa June 11 at hanggang kailan na lang ba sila? Admar, alam mo, una, siguro kailangan maintindihan ng nanonood at nakikinig, ang Kongreso merong legislative calendar. Diyan sa legislative calendar, sinasabi ilang session days. Hindi ang session days working days. Ang session days Monday to Wednesday lang. So kung sinabi na ang Kongreso ay naandyan hanggang
June 13, hindi uho ibig sabihin na 10 araw ang session days. Hindi po. Ang ibig pong sabihin, 6 na session days lang yan, Mondays to Wednesdays. Tapos po, ang session ng 19th Congress ay hanggang June 30 lamang. So, pwede sigurong i-extend but I doubt it very much kung willing sila kasi meron rin isang rule na you cannot have sessions 30 days before the opening, which is July 21. So, touch and go sila dyan kasi rules nila yan. Pangapat, ang Kongreso ho ay plenaryo. Kahit isang senador o congressman ang tumayo at magsalita ng magsalita, wala yung effect kung hindi didesisyonan ng plenaryo. Kaya napakahalaga po nating maintindihan paano ba yung session days, paano ba ang calendar days. At yun nga hong sinasabi ni Senate President Chis Escudero, sa June 11, mag-o-open, mag-a-adapt ng rules, mag-o-open yung impeachment court, pero the most they can do is for the prosecution to present and to give the defense 10 days to respond, which would mean they will end. Malapit sila sa June 30 ending ng 19th Congress. Meron po tayong rules sa Constitution, hindi po yan sa rules ng both chamber. Ang Constitution po nagsasaad ang impeachment, pwede mo lang gawin once every year. So technically, tama rin yung sinabi niya na Court. Maraming dadaanan. Gusto pa ba natin yung ganong problema? Kanina narinig ko si Speaker na sinasabi niya lahat daw speculative. Hindi ho yun speculative. Base yun sa rules. At ang bola nasa Senado. So kung titingnan mo, tinanong mo ako, ano ba ito patay na? Noon ko pa sinasabi, right after the election, napakahirap mong ma-impeach na-impeach na, napakahirap mong makonvict. No? Kanina lang sinabi ni Senator Lacson, hindi mo kailangan ng 16 votes kasi ang 16 votes to convict, kailangan mo lang ng 13 votes. Just to decide, no, we do not have any jurisdiction, no, we will not open the impeachment court. Tandaan po natin dahil dun sa election, merong Duterte block dyan na 6. At ito'y, Admar, ang napakahalaga. Kung makatawid yan sa 20th Congress, sa tingin mo yung re-electionist magsaside sa administrasyon? Sa tingin ko, yung re-electionist magsaside kay VP Sara. So yung 6 plus lahat ng re-electionist, give or take, mahihirapan kang i-institute itong impeachment court. Tapos napaka-importante doon, tama rin yung sinabi ni Senate President Escudero. Sinabi niya, 4 na buwan yung inupuan yung impeachment charges. Tatlong impeachment complaint ang inupuan ng 4 na buwan. Tapos, nung huli, nung malapit na mag-recess. So kung titingnan mo, saan naging problematic? So, babalik na naman tayo doon sa speaker. At kung anong ginawa nila noong February 3 or 4 na nagpirmahan ng madalian at nakuha yung gusto nilang numero. Si Senador Francis Tolentino, meron siya ding pahayag. Ang sabi niya dito, if we cannot conclude the trial before June 30, 2025, we must recognize this impeachment case functionally dismissed by constitutional operation and no action can be taken by the 20th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Kahit anong pilit, hindi maitatawid lalo na't kung lalabag sa saligang batas. Prof. Tama yan, Admar, no? At marami sa kanila nagsasalita na
kahit miyembro sila ng impeachment court, they're raising legitimate issues, no? I bet you itong unang araw nilang pagkikita, nag-uusap-usap na rin 'yan. Kung magpapatawag ng ng pulong ang Senate President, isa 'yan sa mga pinag-uusapan. Paano natin gagawin itong constitutional task natin? Open and shut o itatawid natin, 'di ba? Napakahirap na gagawin 'yan, president setting. Tingnan natin, lalo na dun sa statement ng presidente na ayaw niya ng impeachment. Kasi uuwi at uuwi 'yan sa kanya eh. Mhm. Dito tayo sa pagbibigay diin ni Vice President Sara Duterte sa paliwanag niya sa bloodbath kasi nga masyadong mababa yung comprehension. Binigyan niya ng linaw na para siyang pinapako sa krus dito, yung bloodbath parang sa kanya pinatutungkulan. My bloodbath. It's a bloodbath. My bloodbath. Ano masasabi mo, Prof? Basta ako naniniwala may bloodbath. Mahirap pa yung crucifixion eh. Doon na lang tayo sa bloodbath. Kasi gusto niyong buksan ang confidential fund. Willing kayo? Hindi ko maintindihan itong national security natin, hindi nagsasalita. Kasi kung bubuksan yung confidential, yung paggamit ng confidential fund, and by the way, I am for it. I am for impeachment. Kasi makikita natin sino ang tama, sino ang mali, paano ginamit. Pero ako, uulit-ulitin ko, may national security implication yang ginagawa ni Speaker at ng mga kasama niya sa Kongreso. Kung willing kayong sirain ang bansa dahil sa politika nyo, so be it. Pero pag binuksan yan, lahat ng may confidential at intelligence fund dapat magbukas rin. Oo. Kaya siguro, kumbaga, kumpiyansa si BP Sara dito kasi meron din silang matibay na, sabi nga niya, kabilang ako sa 88% ba yung sa survey na gusto na maituloy yung impeachment bill or dapat humarap sa impeachment. Sabi niya, kabilang ako dyan. Kumbaga, kumpiyansa siya. Now, ngayon, nabanggit din ni Baste doon sa speech niya, no? Yung bakit kay BP Sara lang na confidential, dapat sa lahat. Which is, hindi naman pwede na pag-uusapan dyan sa impeachment, tapos kaugnay lang sa OVP na confidential fund yung pag-uusapan. Dapat sa lahat kasi hindi lang naman po OVP yung may confidential fund. Parang confidential fund ang tawag sa intelligence fund na para sa military, confidential para dito sa sa executive or sa civilian. Prof, so makikita mabubuksan dapat mula OVP, OP hanggang sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno. Meron pa diyang DILG, DND, NSC. Dapat buksan yan na lahat kung paano din ba nila ginamit yung kanilang confidential fund para at least dapat nga sabihin ng mga nagrereklamo doon sa yung mga naghahain ng impeachment o yung naghain ng impeachment na sabihin, dapat ginaya ninyo ang Office of the President, ganito ang tamang paggamit ng confidential fund. Pero wala silang sinabi na tamang paggamit ng yung best practices na ahensya ng gobyerno, Prof. Oo, tama ka, Admar, dyan, no? Kaya nga ako, ang suggestion ko, isang congressional reform, magtayo ang Senado ng Select Committee on Intelligence para alam nila kung paano ginagamit yung confidential and intelligence fund at hindi ginagawang scapegoat ng administration. Una. Pangalawa, ang kailangan nating tingnan, sino ba ang nagbigay ng confidential fund sa kanya? Hindi ba ang presidente? Pangatlo, para saan yon? Again, uulitin ko sino ang nag-appoint sa kanya as co-chair ng NTF-ELCAC? So again, kung ang question nyo yung paggamit, siguro dapat between the President and the Vice President, iwan nyo na sa kanila kung paano yan ginamit. Okay? Lalong-lalo na kung related sa NTF-ELCAC. Ngayon, kung gusto nyong malaman lahat yung mga pangalan na lumalabas, alam mo, hindi ko alam kung
pati ang mga congressman nagkaroon ng kahinaan, may panahon na humina ang kanilang kaisipan. Ano ba ang alias? 'Di ba sa confidential fund lahat naman 'yan alias? 'Di ba sa intelligence fund lahat naman 'yan alias? So kung gusto nilang hanapin at 'yan ang ginagawa nila, pumupunta sila sa PSA, hindi ba aksaya ng panahon yung ginagawa nila to prove a point na walang ganong pangalan? Opo, mga congressman, wala hong ganong pangalan dahil yan po'y alias. Ang sabi nga nila, paano tutulong, paano magbibigay ng information yung informant mo na makatutulong sa operation ninyo. Lalo na kay VP Sara, alam natin, si VP Sara kahit nung mayor pa siya sa Davao City, Mm. talagang ayaw niya dahil perwisyo yan yung CPP, NPA, NDF at Mm. bilang naging co-chair ng NTF LCAC, malaking tulong yan lalo na sa mga kabataan, 'di ba? Yung sa recruitment ng mga kabataan yan. Sino yung Mm. magbibigay ng impormasyon kung malalaman din naman pala kasi ang pag nagkuha ka ng tiwala doon, sasabihin, huwag ka mag-alala, hindi mabubulgar yung pangalan mo. Mm. O tapos Mm. mabubulgar pala yung pangalan. So sino ngayon ang mahihikayat? Sinong makakatulong sa mga sundalo? Sinong makakatulong sa mga leader natin para mapuksa ito mga kalaban ng estado? So parang binubuksan lang nila at alam naman natin sino yung nangunguna dito. Yung mga makakaliwang grupo din yung nanguna Mm. dito na alam natin matagal na nilang pinagnanasaan talaga na mabulgar, mahinto yung Mm. pagbibigay ng intelligence, hindi lang yung confidential, pati yung sa intelligence fund, Prof. Mm. At saka Admar, alam mo tama ka diyan. Saan tayo titigil kung tayo ba'y krokros sa national security principles ng ating bayan? So pag binuksan natin yung confidential fund, ang susunod ba intelligence fund? Nasa ng estado dito? So dapat yun tinitindigan ng matindi. Ang problema, para lang maalis si Vice President Sara Duterte sa equation, ay gagawin ng gagawin. Matapos siguro itong pag hindi nakapasa ito ng impeachment, patuloy pa rin siguro ang gagawin ni Speaker Martin Romualdez para maalis itong si Vice President. No? Again, babalik tayo. Ano ang mandato ng tao ng 2025? Klarado yon. Kahit sabihin mong 552 ang resulta, no? Dapat ang alyansa nakakuha ng 12, hindi siya nakakuha. Ang PDP 50% capacity dahil nakalima. Yung kabila nakadalawa. So kung titingnan mo, 7 ang nakuha ng hindi administrasyon. Kahit na sabihin mong yung bulong-bulungan yung 2 administrasyon, 7 ang nakuha mong hindi administrasyon. So malaking bagay yung tingnan sa kabuuan ng last 3 years. Prof, masasabi ba natin kapalit ng pag gusto talaga nila mapuruhan at mawala sa equation na itong yung mga Duterte, particularly Vice President Sara Duterte, at stake yung national security, gagawin nila lahat? Yeah. Oo, nakita naman natin ang nangyari 'di ba? Yung ginawa nilang operation sa SMNI, nanggaling lang yun sa House, hindi Mm. naman sinundan ng Senado. So ang operations yun naipit. Dahil alam nilang malapit si Pastor Kibuloy kay dating Presidente Duterte, hindi pa sila natuwa doon. Pumunta pa sila sa KOJC at talagang pinasok, binastos, binaboy ang isang institusyon ng religious faith, no? Napakahirap 'yang ginawa nila. Pero parang isitinabi, iwinalis sa ilalim ng rug, no? May taong namatay, may nasugatan, may properties na na-destroy, at saka yung parang yung akto nila ay sobra-sobra. Matapos yung kay Pastor Kibuloy na ikinulong, na hanggang ngayon hindi ko maintindihan kung bakit hindi tapusin ang paglilitis dahil si Pastor Kibuloy na may umaattend. Ang balita ko yung mga
yung witness at saka yung nagkaso mismo nawawalan na ng gana. So ano ito, 'di ba? Breakdown ng hustisya sa ating bayan. And then ang pinakamalala yung ginawa kay dating Pangulong Duterte. Nakita naman lahat natin ang ginawang in one day, ha? Bumaba galing Hong Kong, inarrest at ilinipad sa The Hague. At nakita natin sa Senate hearing kung ano ang ginawa. Biro mo, isang lakanilaw ang pipirma for and on behalf of the government. Nakakahiya na sobra-sobra ang ginagawa na paniniil ng grupong ito. So ako sa tingin ko, hindi yan titigil hanggat hindi maalis ang Duterte sa political landscape dahil ang 2028 napakahirap nilang manalo with a Duterte there on 2028. Opo. Kahit walang Duterte sa 2028 at nagtulong-tulong ang mga Duterte, mahihirapan sila. Kasi ang isang ngayong at play na nakita natin sa eleksyon ay ang combined might ng KOJC at Iglesia ni Cristo. That is something new in our political democracy for the simple reason that the religious sectors are now going into it because of the things that have been done by this administration. Opo. Prof, ipagpalagay natin, magtagumpay sila. May kaugnayan pa rin dito. Magtagumpay sila sa pagkwestiyon doon sa confidential fund, malubusan nilang maano ang mga Duterte, so sila na yung magro-rule. Ano yung magiging senaryo ng kanilang administrasyon kung nabulgar na itong mga dapat hindi mabulgar o hindi kumbaga at stake yung ating national security? Mahirap kasi yung martial law eh. I doubt very much kung si President Marcos Jr. will go into that direction. But I don't think he needs to declare it. Nakita na natin sa KOJC, walang declaration pero sige ng sige at sinasabi nga niya wala daw baril, di ba? So in terms, yung leader na ito napakahirap operationally. Whether projects, whether magaling siya pananalita, pero yung operations parati siyang magde-deny na hindi niya alam, magde-deny na ilan lang ang kasama sa pagpaplano, hindi siya yung gatetalye na talagang tinatanong publicly sa ang mga opisyal niya, ano ba talaga nangyari, bakit nagkaganito. So kahit walang declaration, kung meron kang isang tore na nandyan, susunod at susunod kung anong gusto ng hari o ng reyna, yun ang nakakatakot. Kasi kahit walang declaration ng martial law, pipilitin nila kung anong gusto nila. At ang huli, pwedeng merong isa sa pamilya niya ang tatakbong presidente sa 2028 kung wala silang makitang kakayanin. Pero ngayon, nakikita natin ang proxy war. Ang proxy war is between Martin Romualdez and Chis Escudero. Proxy war for the 19th Congress, how the final legacy of that 19th Congress will happen. Proxy war on speakership and Senate President. Kasi kung anong mangyari ngayon sa remaining days will determine kung sino ang liderato sa 20th Congress. And a proxy war going into 2028. Alam natin si Speaker nagkaka-interest yan. Alam rin natin si Senate President, matagal na niyang ambisyon maging presidente. So I guess these two individuals will try to outwit each other in order to secure that support from the palace. Will the palace accede? Nakita naman natin, oo, kadugo si Speaker Romualdez, pero nakita mo naman kung anong ginawa the past 3 years. Now, I do not know why the president cannot tell his cousin, it's time to step down. Okay?
Sa gitna na sa parte naman ng Senado, naandyan ang kambaking na Senate President na si Soto, naandyan rin yung dating Senate President na si Subiri kung magkagulo ang numero, naandyan rin ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos, and of course naandyan rin si Senator Marcoleta. So kung magkagipitan at baka masupresa tayo sa lalabas na kandidato. Opo, dito na lang pinakahuling topic natin, Prof, 'no. Parang 'di ba nabanggit sa panayam kay President Marcos yung kanyang kailangan maramdaman, yung makita yung mga maliliit na mga bagay kasi yun daw yung kulang. Questionable pa nga kung meron bang mga malalaki. So dito tayo sa mga maliliit kaya nakita natin itong bigla na lang nitong Sunday na hindi naman na rush hour doon siya mamimigay siya. In fact, di pa pala sila nakasakayatan ng MRT ng buhay nila kasi di sila marunong pa man. Nakita ko din, nag-obserba lang ako. Anong nakikita mo rito? Too late na ba itong mga ganito or halata na kailangan nila na magpabango? Kahit na nung una inaamin tapos hindi inaamin kasi meron naman daw ibang survey na patungkol doon sa sagrado, pero ganito yung klase na nakikita natin. Nagumpisa ito din sa 20 pesos na bigas, ngayon na ito na naman na tapos nagpasuspinde. Actually, ang makikita mo doon, biruin mo, nagplano ka, nag-go ka, tapos wala pa palang matinding plano. At isa pa sa nakikita ko, yung sa San Juanico Bridge, pinastop mo yon. Grabe ng problema pala doon na marami nang state of emergency nag-declare 30% yata ang ibinaba doon sa ekonomiya nila doon, nalaman pala wala pa palang matinding plano. So may butas pa rin, may problema pa rin yung parang pagpapapogi, Prof. Oo, at Admar, ang balita ko, nahihirapan silang kumuha ng PCOO na mag-head ng PCOO sa kagustuhan niya ma-communicate effectively yung nangyayari sa kanya. Alam mo, mali-mali yung pinasok niya si press briefer during the campaign. Maling-mali yon kasi lalong umasim ang taong bayan sa kanya. Naalala ko, sa SMNI ko sinabi, unang-una niyo akong nakausap na hindi ko nararamdaman ang serbisyo at doon inatake ako. Buti naman after 3 years na recognize nila na hindi sila nararamdaman, no? So ang akin lang, napakahalaga ng communication sa anumang administrasyon. Yung ginawang stunt nung linggo, it doesn't tell me anything. It tells me there's a problem. 'Di ba? Sa public relations kasi, pag the moment ginanon mo na yung pangulo, alam mo may problema. At kailangan mong manumbalik ang giliw ng tao. Alam mo ang problema doon, yung nakikita natin sa mga social media, walang kumakaway, walang lumalapit, walang nagha-huddle. Compared to Vice President Sara na talagang enchanting, antindi. Hindi ko na naisin na magkaganon, pero yung may giliw ang tao. So, nakakalungkot dahil dapat hindi niya ginanon ang sarili niya immediately after the results of the campaign. Dapat umupo siya, pinag-isipan niya, hindi na siya Admar makaka-launch ng Build Better More. Hindi na. Kasi 3 taon, hindi kakayanin ng 3 taon matapos lahat yung proyekto. Lalo na dyan sa sinabi mo. Ang EDSA, nagkagulo tayo, yung pala. Sandali lang, i-delay natin. Siya mismo nagsabi ang cost-benefit ay hindi na pag-aralan. Pagdating mo sa San Juanico, ultimong pinsan niya, si Mayor Alfred Romualdez, ang nagsabi, sandali lang, ba't pataas na ng pataas ang presyo? Ba't hindi natin tinitingnan, hindi nag-impact assessment ba kayo? So makikita mo may kakulangan. Wala kang malo-launch na project beginning now. All you have to do is come up with the vision. Ano ba ang gusto ko sa Pilipinas? Masimulan natin ito. Lalagay ko ang programa, lalagay ko ang policy na kailangan para
hopefully yung susunod, lalagay ko ang funding, sino baka ako nag-alis ng funding ng foreign assisted projects, di ba? So lahat ito, aftermath ng maling desisyon sa 3 years. So ang akin, magsabi kang totoo sa tao na nagkamali ka, na gusto mong i-gain back yung kanilang ang kanilang confidence, ang trust sa iyo, at ito ang gagawin ko. Kasi hangga't hindi mo, oo, sinabi niya in a roundabout way doon sa interview, pero yung interview edited yun eh. Ang itong presidenteng ito, never pa yan nag-national address. 'Di ba? Sa tingin ko panahon na sabihin niya sa tao na nagkamali ako, at hopefully bago niya yun sabihin, wala na ang hindi na yan ang speaker mo, 'di ba? Ewan ko kung sino ang Senate President na tinatayaan niya, pero aayusin niya yung bahay niya, hindi lang executive. Kasi part and parcel ng pagiging pangulo is yung politika. At sinabi niya, I am a leader of 110 million Filipinos, not of 31 million. So I would hope that he goes back to that inaugural and see alin pa ba yung kaya kong masalba, and lay down the foundations para yung susunod madaling maka-take off. Ngayon, kung itong susunod na 3 taon, ganito na naman tayo. Very divisive, destructive politics, no accomplishment, 'di ba? Dadating na naman ang tag-ulan. Makikita na naman natin, babalik Fact na naman sa checker. isip natin ang paggagastos. So, panahon na magsalita siya sa bayan at sabihin niya, ay itong last 3 years, saan ko dadalhin ang bayan? Huwag ka nang maghanap ng accomplishment para sa SONA mo. Gamitin mo yung SONA mo na pag-address sa bayan kung saan nagkamali at kung paano mo aayusin ang pagkakamali. Baka mangyayari niyan, may magkakaroon na naman ng sigalot diyan sa South China Sea. May mga issue para Oo, di ba? malihis na naman. Nakita mo? May mga banggaan at mga bombahan na naman ng tubig. Pero sa tingin mo, kung lagi na lang ito yung kanilang parang, ang tingin kasi dito ng iba, parang dito sumasandal para malihis sa issue. Pag laging ganito, actually pag binabasa mo kahit sa Twitter kasi sa Twitter talaga, ang dami talaga mga anti-Duterte dyan, maraming pati sila nagsasawa na rin doon sa mga issue ng pag binabasa mo yung sa Twitter, pag ngayon, pag binomba kayo, anong sunod? Iyak na lang kayo ng iyak. Anong next natin? Matapang yung mga pahayag ninyo. Kung ganito na lang lagi po, Prof, ano mangyayari sa image nila? Parang kasi ang ginagawa nila, kumukuha sila ng simpatya, kalaunan, parang paulit-ulit na lang, magsasawa din ba yung mga tao at magkakaroon ng negative effect pa rin sa kanila itong kanilang ganitong sitwasyon? Oo, Admar, no? Magkakaroon ng negative effect kasi hindi ka endearing eh, hindi ka nga pinagkakatiwalaan. So ang unang kailangan masolba, how do I gain the trust of the people back? That's one. Secondly, well, he kept his economic team and his, the ICC team, ang tawag ko sa kanila, the ICC team intact. So, you cannot depart from where it is now. Kasi you really cannot reboot the economy. And then you cannot really change yung nangyari sa ICC. And dun sa ASEAN, nakita natin how cold other countries are to us. Na dati tayong mayabang dyan, tayong nangunguna. Pero nakakalungkot kasi mahirap mong ma-regain yung nawala sa kanya in 3 years. Tsaka mas nakita natin siya ngayon na parang mas ngayon pa lang siya lumalapit talaga, no? Which Mm. is kung kailan siya mababa na yung kanyang grado, doon pa siya
lalapit, eh di lalong mas mainis yung tao siguro diyan, makakakita sa kanya. Kaya makikita mo walang kumakaway, sila na lang yung kumakaway, parang Yeah. kinakaway niyong hangin at kahit na tapat lang tapatan lang kumakaway pa. Mm. 'Di ba, ang loko nga kalamihan daw ng nag-hello matatanda, which means the generation of support of the former of the father. Oo. Wala kang nakikita mga bata. Ang akin lang, hindi ko rin alam kung bakit naging PR campaign. Mm, 'Di mm. ba? Parang sinubukan nila, nag-podcast, nag-courtesy resignation, ngayon PR campaign. You Pero just have to si be si dating oh, Pangulong Duterte, Prof, 'pag nagsalita siya marami talagang nakikinig, makikita mo sa views. Actually, ang nagpataas nga ng engagement at ang mga followers, subscribers ng mga government, media na ano, mga social media ay ang dating administration. Kaya nga ang daming mga pro Duterte diyan na talagang nagkokomento, tawa hanggang sa umabot sa punto na tinanggal na nila yung ano, yung number ng ano. Pero maliban dito kay FPRRD na rockstar talaga, kahit paglabas mo talagang pagpupunta siya ng mall, alam mo naman siya saan siya kumakain, sa mga ordinaryo, which is ginagawa naman talaga niya noon dati pa. Pero ang nakakabighani kasi during sa kanyang administrasyon, meron siyang mga gabinete na parang alam mong independent sila na nakakakuha din ng pagkilala. 'Di ba? Yung sa mm. Department of Transportation, sa DPWH, which is parang wala ngayon. Na nakakatulong Oh, din kay FPRRD pero parang wala ngayon. Napansin ko, Prof. kasi Admar, ang feeling ko yung mga matitino naman ang kabinete niya individually. Kaso, parang takot gumalaw. Pigil. Kasi may mga interest na baka masagasaan. Hindi katulad nung administrasyon ni dating Presidente Duterte, you're on your own. 'Di ba? Pakita kang gilas. At saka, again si Presidente Duterte parang he started with the same cabinet except for I think two and ended with the same cabinet. So in terms of stability, consistency, predictability, nandun. Yun nga lang, ang problema kay PRRD, talaga nagmumura at talagang maraming institutional na kalaban, pero yun yung authentic self. Ang natutunan natin sa Duterte administration is the authenticity of a leader. Hindi tayo sanay ng ganyan, kasi sanay tayo sa bukadura, nag-aral sa malalaking eskwelahan, marunong magbihis, kumakain ng steak, di ba? Yung administrasyon ni Duterte, it's just being who he is. In fact, siya lang yung nakita ko nagpapatawag na mayor imbes na presidente. So, may mga pagbabago na hindi mo mai-institutionalize kasi si Duterte is unique to his time and his style.